Sagutan natin itong evaluation ng algebra. Okay? So, ano na? Yan, lagyan na natin ng mga letters. I think yung iba, nalilito din sa pag-evaluate mismo ng mga equation. Okay? So, solve x plus 2y minus z if x minus 3, if x equals 3, y equals 4, z equals 6. What's the answer? Yan, may mga sumasagot na. Exercise nyo na lang to. Kuya, posible ba ito lumabas sa UGCAT? Etong ganyan kasimple. Posible, pero mababa yung chance. So, medyo ila-level up nila yan, for sure. Okay? So, ano ang x? 3. Plus, ano ang 2y? 2 times 4. Minus z. Ano ba ang z? Sorry. Ang z ay, substitute na natin yung 6. Okay? So, magkakaroon ako ng 3 plus itong 2 and 4, i-multiply ko na yan. So, meron akong 8 minus 6. Okay, so 3 plus 8 is 11, minus 6, 5. The answer is 5. Okay? So, ayan din yung dahilan. So, kung mapapansin nyo dito, pa-step na to algebra kasi may mga variables na. Pero, halos, pareho lang din yan ng may principles na ginagamit mula dun sa diniscuss natin before na PEMDAS. Inuuna mo yung nakamultiply, MD, diba? Bago ka nag-addition, subtraction. Ayun. So, umbaga, hina-highlight ko lang na lahat ng mga basic na yan, basic math, elementary math, magagamit nyo pa rin yan pagdating sa high school math. Na kapag mahina yung foundation nyo, kaya kayo nagkaka-problema. Okay, next number, 63. If C equals B plus 4A, what is C when B is 2 and A is 5? So, ang gagawin mo lang, C equals ano yung ang B daw ay 2, ang A is 5. So, 4A. So, 4 times 5. Okay? Okay. The answer is 22. Very simple. Okay? I think clear sa'yo lahat. YouTube channel, JP Penuliar lang. In problem 63, okay, what is B when C is 8 and A is 5? Can you answer this one? In problem 63, what is B? Ito yung formula na binigay, ha? Pero ang tinatanong, what is B? Kapag yung C daw ay 8, so itong C papalitan natin ng 8, and then yung A papalitan natin ng 5. What's the answer? Okay. So, ang gagawin mo lang dito is, solve natin to. 8 equals B plus 4 times 5 is 20. Okay? Tapos, okay, ano yung nakalagay sa mag-e-end yung live? Okay, tapos anong gagawin natin dito para ma-solve yung B? I-transpose mo lang yung 20 pa kaliwa. So magkakaroon, since positive 20 siya sa kanan, gawin natin siyang minus 20 sa kaliwa. So meron akong negative 12. Okay? So, may nagsagot na positive 12. Be careful, ha? Negative 12 ang sagot. Ay, JJK. Okay lang yan kung sa practice nagkakamali tayo. Yan, si Amorden, user 710, positive 12. Nanay Gandat, positive 12. Sophia, positive 12. Negative 12 ang sagot. Klaro ba sa atin to? Bakit negative? Kasi ganito, kung yung B yung hinahanap mo at nandito na siya sa kabilang sa kanan, itira mo na lang siya dyan. Tapos, yung constant, ilagay mo lahat sa kaliwa. So, itong positive 20, ililipat ko doon, magiging minus 20. And then, itong 8 minus 20, ito ay, ano na to? Ito na yung operations ng integers. So, 8 minus 20 is negative 12. Bakit, sir, pa-left untranspose? Bakit pa-left untranspose? Kasi, nag-decide lang ako na yung B, i-stay ko na sa kanan. Okay? Kasi ganito yan. Kapag yung B nilipat ko sa kaliwa, normally, di ba, ang ginagawa natin, yung constant nasa kanan. Tapos yung variable nasa kaliwa. Pag ginawa ko yun, baka magkalito-lito pa kayo. Pero dapat pareho lang din ang sagot. Ganito siya. O pakita natin, ha.
8 equals B plus 4 times 5. So, 8 equals B plus 20. Gawin natin yung ginagawa na normal. Na yung variable na hinahanap nasa kaliwa. So, yung B, kapag transpose ko sa kaliwa, dahil positive siya sa kanan, magiging negative B. Tama? Equals. Itong 20, magiging 20 lang siya. Pero itong 8, magiging minus 8. So, ano mangyayari? Negative B is equal to positive 12. Tama? Ang hinahanap is B, hindi negative B. So, yung negative sign dito, nag-i-indicate lang naman yan ng negative 1. So, i-divide ko both sides by negative 1 para makakancel to. So, ang mangyayari, B na lang siya. And then ito, pag sinimplify mo, 12 divided by negative 1, the answer is negative 12. Okay? So, ang recommendation ko, ang suggestion ko, kung saang side positive yung variable mo na hinahanap, dun mo na lang siya ipirme. Kasi gagawin mo pa to, baka mamaya magkalito-lito pa kayo, malimutan nyo yung negative. Unlike dito, di ba? Ayun. So, gets nyo na? Okay, clear ha? So, huwag na kayong kakamali sa ganyan. Okay, 4% na lang. Tignan natin kung hanggang sa abutan. Kasi hindi ko ma-charge itong tablet na ginagamit ko dahil may nakakonect papunta dito sa screen. Okay, anyway. If x is 4, what is the value of the expression 2x squared plus 5x minus 4? Pwede na sagutan? So, ang suggestion ko sa inyo lagi, kapag mga evaluation lang ng expression or equation, isulat nyo ulit yung equation. Tapos isa-isahin natin. If x is 4, so, sulat nyo lang pa isa-isa. Ganyan. Para hindi kayo nagkakamali. Minsan, careless lang din yung estudyante kaya nagkakamali. Okay? Ito, straightforward na siya. Anong uri ng problem na yan? Mukhang ano na lang yan, di ba? Mukhang PEMDAS na lang din yan. So, una ko dyan, 4 squared, which is 16. 5 times 4 is 20, minus 4. Ang 2 times 16 is 32, plus 20, minus 4. So, 32 plus 20 is 52, minus 4, 48. Okay. So, I think gets na gets nyo naman. Good job. Next, number 66. If A is 2, B is 3, C is 4, X is 5, evaluate AX squared plus BX minus 2C. O, diba? Madali na lang. Kasi, naiintindihan nyo yung PEMDAS, naiintindihan nyo yung operations ng integers. Pero kapag hindi nyo naiintindihan yung operations ng integers, yung mismong 8 minus, alimbawa, 8 minus 20, bakit siya naging negative to? Pag-uusapan ba natin? Kaya yung rason, bakit tayo nag-back to basic na math muna. Okay, gawin natin to. Ang A is 2, ang X is 5. Pero tignan nyo, naka-square, so 5 squared. Okay? Plus, BX. Ang B is 3, ang X is 5. Okay? Minus 2C. 2, yung 2, constant yun, kaya kopya lang. C is 4. Okay? So, okay, next natin. Ano to? PEMDAS ulit, di ba? 2, itong 5 squared, unahin ko, 25. Plus, ito pwede na to, 3 times 5, 15. Minus, itong 2 times 4 is 8. Okay? 2 times 25 is 50. Plus 15, minus 8. So, ano yan? 50 plus 15 is 65. Minus 8 is 57. Okay? So, yung mga evaluation ng expression, sobrang dali lang. Nagkakamali lang yung estudyante kapag careless sila sa pagsasolve. Hanggang 5 o'clock lang ba tayo? Yes. Or kung matatapos na natin, mabilis na lang to. Okay? 5 p.m. Using variable and constant assignment in problem 66, evaluate ax squared plus bx over 5a. Okay, can you try this one? Ito pa rin yung gagamitin natin. A equals 2, B equals 3, C equals 4, X equals 5. Pero ito na yung gagamitin yung expression. Correct. Parang substitution lang, sir. Yes, substitution lang talaga siya. So, ganun lang siya binabanggit sa mga exam, evaluate, pero substitution lang siya. Okay? So, isolve nyo rin on your own right now sa papel nyo, pero sagutan natin. So, A, ang sabi ko, isulat nyo ulit yung formula para hindi kayo nalilito. Okay. AX squared. Ano yung A? 2. Ang X is 5 na naka-square. Plus BX. Ano yung B? 3.
Ano yung x? 5. Tandaan nyo ha, ito yung ginagamit natin ha. Ito pa rin. All over 5a. 5 times, ano yung a? 2. Okay, now, simplify. Ito, 5 squared is 25. So, 2 times 25. Ano ba ang 2 times 25? 50. So, gagawin ko na siyang 50 ha. Plus, 3 times 5 is 15. Over 5 times 2, 10. So, meron na akong 50 plus 15 is 65. Over 10. Okay? So, usually, pag college or paminsan nga high school din, basta naka-lowest term, kahit improper fraction, okay na yon. But, syempre, kung exam ay multiple choice, then, hanapin nyo yung best answer. O, dun sa basic math, pinag-aralan natin ang pag-convert to lowest term, tsaka mga mixed number, di ba? So, ngayon, question ko, itong 65 over 10, ayan, yung iba, nagsagot 6.5, pwede rin lumabas na sagot yan. Pero paano kung fractions yung pamimilian? Ano yung magiging sagot natin dito? Anong lowest term nito? Siyempre, ang GCF niyan, for sure, 5 lang. Diba? 65 divided by 5 is what? 13. 10 divided by 5 is 2. So, it's 13 halves. Ano, ang 13 halves kapag kinonvert to mixed number, ano to? Oh, kung i-review yung basic math na ano natin, part 1, part 2, 13 divided by 2. So, parang magiging ano yan. So, ang 13 divided by 2 is 6, di ba? 6 times 2, 12. Tapos, yung remainder dito na 1, ito yung magiging numerator nito. Tapos, itong divisor na 2, kopya. So, it's 6 and 1 half. So, kung halimbawa, ang lumabas sa multiple choice ay naka-improper fraction, sagutin mo 13 over 2. Kapag ang lumabas sa multiple choice ay mixed number, ang sagot mo 6 and 1 half. Kapag ang lumabas ay decimal, sagot mo is 6.5. Okay? Yan yung dahilan kung bakit dapat alam nyo silang lahat. Okay? So, yun lang. Paano ibinabalik itong 6 and 1 half to 13 over 2? 2 times 6 is 12 plus 1. Ayun, 13. And then, kopya the denominator. Clear ba so far? Nakakasunod? So, warm up lang yan ng algebra, ng evaluation ng equation. Okay, we still have 2%. Solve for x. Okay, ito, mabilis ang solve for x. Oh, very basic ng algebra. Ano ang ginagawa kapag nagsasolve ng variable? Dapat same variable Gawin natin, ilipat natin sa isang side. Okay, so kapag mga ganito, ito yung normal, ginagawa sa kaliwa yung may variable. So, itong 3x as is na dyan, itong positive 5x sa kanan, ililipat ko magiging minus 5x. Okay? As anong topic kadalasan? Algebra. So, majority algebra. Pero lahat yan. Algebra, medyo, tapos mga basic trigo, stat. Equals. Itong 8, ipirmi na natin siya dyan, constant. Itong negative 6 magiging positive 6. Okay, basta nagtatranspose na naiba yung sign. Okay? So, this is negative 2x. 8 plus 6 is 14. So, anong gagawin ko dito? Divide both sides by negative 2. Ayun. Kasi nga, ang hinahanap mo yung x lang. So, ang 14 divided by negative 2 is negative 7. Okay? Clear? Next. When ang trigo, siguro mga week 3, week 4 pa. Bilisan na natin, 1% na yung battery ko. So, 6 times 12 is, so ito, 3x equals, itong 6 times 12, i-multiply mo lang yan, which is 72. Diba? So, divide both sides by 3. The answer is 72 over 3. What is 72 over 3? 24. Okay? So, ito very simple lang. Number 70. Okay, habang may 1% pa tayo. Anong gagawin nyo dito? Copyhin nyo na ngayon. Tapos sagutan nyo na kung biglang mawala yung screen. 3 times 3x, i-cross multiply muna natin. Tapos itong 6 times yung mismong quantity ng 2x over 2x plus 9. I-copyhin din natin. Okay? And then, multiply. 3 times 3x is 9x. Ito, distribute. 6 times 2x is 12x. 6 times 9 is 54. Okay? Anong mangyayari? 9x minus 12x, nilipat ko, equals 54. 9x minus 12x is
10, 11, 12, negative 3x equals 54. Okay? Divide both sides by negative 3. What is the answer? This is 8. Negative 18. Okay? Negative 18 ang sagot ha, hindi positive 18. Napalabas din ba? Negative 18. Okay? So, yan ang last part ng ating back to basic na math refresher. Although, yung dulong yan, algebra naman na yan. Pero warm up lang na sinama ko sa module na to. Okay?